Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador sa ating programa ngayong gabi. Aming ibibisto sa inyo mga machong tanot sa Batangas, piling mga cowboy. Sa halip na mga yantok ang dala, baril ang bitbit. Nakikita nila na sila mga barangay tanod namin na mga nakalabas ang baril, pupunta sa mga tindahan na humihingi ng mga rong. Pistol na rin, pistol. Yan, sabi tayo. Kita ka, huwag mo lang yan. Wala nga rin. Lighter yan, lighter. Lighter. Tinatawag ng income generating scheme daw ng ilang pulis Makati. Inireklamo. Magbibigay daw kami ng pera na 150,000 para makalaya raw kami at wala kaming kaso. Ha? Tama! Yung ba? Issue sa magkatabing klinika at barangay hall. Isinumbong. Ang katwiran niya kasi, nawawalan daw siya ng kinikita pagka mas inuuna niya yung barangay. Magina nag-aaway dahil sa dalawang bata. Since nung summer vacation, nandun na sila sa nanay ko. So, mga 5 months na sila doon. Ayaw na silang ibigay sa akin. Patayin niyo na ako. Hindi ko bibigay yung mga apo ko. Sige, patayin niyo na ako. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong niyo sa amin, hindi namin tatantanan. Mga kapuso, naranasan niyo na bang mahulidap? Yung huhulihin kayo ng pulis kahit wala kayong kasalanan. Tapos para palayain, kailangan ninyo pa silang bayaran. Kung hindi pa, abay, daig kayo ni Ruby, Maris, Liza at Gemma. Ito po, panoorin nyo ang kanilang kwento. Ang bawat kumpas ng kamay dapat sabay-sabay. Ang giling naman ng katawan kailangan todo bigay. Sa pagsayaw, tansyado rin ang bawat hataw. Dahil ang anumang maling galaw, tiyak na mauwi sa malaking sablay. Mahilig mag-jamming sa sayawan ng magkakaibigang sina Ruby, Maris, Liza at Gemma. Pero hindi nila sukat akalain na bubulaga sa kanila ang masamang kapalaran. August 27, may 8 lalaki na pumasok sa bahay namin at isang babae na nakasibilyan at may mga baril. Pinagtutukan kami at sabi nila na nagpapa-session daw kami about drugs. Bukod daw sa paghahanap ng ebidensya, animoy naghalukay ubi raw sa inuupahan nilang bahay at nagpakilalang operatiba. Hinalugog nila yung bahay namin. Yung mga gamit namin, pinagkukuha nila, yung mga alahas. Halos lahat siguro ng gamit na nagustuhan nila, kinuha nila. Unang-una yung cellphones nakuha nila. Sinampal po sa Ate Jen, tapos niyakap po yung ate ko na sinasabi hong kinakapkapan lang pero pambabastos na ho yung ginawa. Tapos tinutukan ho kami ng baril. Dahil sa ibinibintang na paggamit ng droga, isinamang umano ang 4 na babae sa tanggapan ng pulisya. Wala umanong nakuwang ebidensya laban sa kanila. Wala rin kasong isinampa pero lahat sila hindi raw kagad pinalaya. Wala silang nakuha, kahit isa. Kung hindi sila pa ang nagnakaw sa loob ng pamamahay namin. Sa opisyal na blatter ng Station Anti-Illegal Drugs o SAID ng lungsod na Makati, ang tanggapan kung saan di umano sila dinala, hindi nakatala ang pag-aresto sa magkakabarkada. Wala silang itinanong, ano pa man, basta kinausap lang nila kami na, mga adik kayo, ganyan yung pinagsasabi nila, lagot kayo, mimidya namin kayo. Sabi nila, tinatakot nila kami kung anong gagawin nila sa amin. May ilang simpleng tinatawag na step lang daw na itinuro sa kanila upang kagad makauwi na. Step, yes! Magbibigay daw kami ng pera na 150,000 para makalaya raw kami at wala kaming kaso. Step, no! Ang sabi nila sa amin na wag na daw ho kayo mag-iingat sa labas. Ayaw pa ho daw naming lumala. Kaya't kagad humingi ng saklolo si Liza sa kanyang nobyo sa Amerika. Inagaw sa akin ng pulis yung cellphone at tinakot nila
At sinabing, pag hindi ka nagpadala ng pera, tutuluyan daw kami. Siguro natakot din yung boyfriend ko, kaya nagpadala rin siya ng pera. Eliza was crying. She was very upset. She said she was going to be put into a jail cell with a lot of men and she didn't know what was going to happen to her. Alas 2 ng madaling araw kumano na matanggap ni Liza ang mahigit $2,000 o katumbas ng mahigit $103,000 pisong padala. Sumama sa amin ang mga pulis para makakuha ng pera. And then pagkatapos yun, inabot ko kay John Ray ang pera. Subalit, may balance daw ako ng 47,000. Iabot ko daw sa kanya ng solo lang daw siya. pero desidido na lang silang makipag-last dance sa nagbanta sa kanila. Galit na galit ako sa kanila kasi mali yung ginawa nila eh. Kahit sabi mong pulis sila, dapat nasa tama pa rin yung ginawa nila, di ba? Kaya sa sumbungan ng bayan ang naging next step na magkakabarkada. Natakot ako na pulis, kung sa pulis kami magsusumbong, walang mangyayari. At dahil sa bintang ng paggamit ng droga, kusang nagpa-drug test ang bawat isa. Sa pagsusuri, negatibo silang lahat sa paggamit ng droga. Once na nahuli mo yung isang tao, unang-una dapat naka-blatter yan. Yung pangalawa, dapat ipa-drug test nyo yung mga nahuli. Sa National Bureau of Investigation o NBI Background Investigation Division naman, isa-isa silang kumanta. Wala. We are about to pass on it. Kinabukasan, isang entrapment operation kagad ang ikinasa. 2 dibisyon ng ahensya ang tutugis sa nagpakilalang John Ray, ang umano'y pulis na humingi ng karagdagang pera kay Liza. Kasama rin ang investigador. Inihanda ang marked money na gagamiting ebidensya. At dahil maaari umanong armado ang target nila, Kung civilian yon, makita marami NBI, hostage yan on. Do your thing. At ito. So dapat prepare tayo doon. tumulak na mga operatiba patungo sa napagkasunduang lugar ng pagkikita. Susunod, target ng grupo ay kinagulat ng NBI at ng investigador. Walang pagkawala ang gutom. Ang solusyon, entrapment na. Ang inireklamong pulis ng Makati, dito na mayayari, hindi ni Bitoy, kundi ng NBI. Sa loob ng opisinang ito raw sa pilitang dinala ang 4 na magkakaibigang sina Ruby, Maris, Liza at Gemma. Droga umanong ang dahilan, pero wala namang naisang pangkaso laban sa kanila. Sa talaan ng pulisya ng Makati, 12 pulis ang nakalaga sa Station Anti-Illegal Drugs o SAID. Kabilang kaya rito ang nagpakilalang si John Ray na di umano'y nangikil sa magkakabarkada. 103,000 inabot ko kay John Ray. May balance daw ako ng 47,000 and then iabot ko daw sa kanya ng solo lang daw siya. Huwag lang daw ako mag-ingay sa mga kaibigan niya. Mula sa tanggapan ng NBI, tumulak ang mga operatiba patungo sa Makati Avenue, ang napag-usapan lugar na pagkikita nila John Ray at Liza. Nagpunta ako ng gas station and then nakita ko si John Ray. Kunin mo muna tong pera. Inabot ko sa kanya ang pera. Nagdududa na siya na may sumusunod. Palinga-linga na siya, kaya mabilisan yung abot niya ng pera. Mabilis na ang mga pangyayari at hindi na nakukunan ng aming kamera ang naging transaksyon sa pagitan ng dalawa. We saw na inabot nung complainant yung marked money doon sa tao sa loob ng kanyang kotse na nakabukas ng kalahating pinto. Siya ang chief ng Makati Station Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force, Makati City Police. We were surprised dahil kasi sa taas ng ranggo niya, hindi namin inaasahan na may involved siya sa ganitong problema.
At sa loob ng sasakyan, hindi naman napigil ang nagpupuyos na damdamin ni Gemma. Di ba sinet up nyo kami? Ang cellphone na dala ni Hepe, kay Gemma raw pala. Yan, cellphone ko yan, sir. Ha? Tama niyan, sir. Yan ang kinuha nila, naiwan dun sa kanila. Oo. Sa talaan na Makati PNP, ang nagpakilalang si John Ray, si Police Chief Inspector Arwen Nacional pala. Hepe pala siya. Kagad isinama si Chief Inspector Nacional ng mga operatiba. Police din naman ako eh. After we announced that subject is being arrested for robbery extortion, Major Nacional attempted to pull out the gun. Kaya ang ginawa namin, in-overpower namin siya. And as a consequence thereof, napadapa siya sa semento at tumama yung noo niya. That was the reason kung bakit nagkaroon ng injury si Major Nacional. Sa tagka pa naman ng NBI-PID, nag-face off ika nga ang dalawang kampo. Positibo namang itinuro ng mga nagbibinta si Chief Inspector Nacional na siyang humingi umano sa kanila ng karagdagang pera. Nakuha raw kay Hepe ang marked money na iniabot ni Liza. Ang resulta rin ng powder dust test na isinagawa. Positive siya for fluorescent powder sa kamay. It indicates that he received the marked money. Sa kotse naman ni Hepe, nakuha ang ilan ng umanong personal na gamit na magkakabarkada. Well, nakita namin sa bulsa niya 3 cellphones. Isa doon, Sony Ericsson cellphone, belongs to one of the complainants, Gemma Palio. And yung billiard cue sticks na kinuha nila sa bahay ng complainant, Gemma Palio, ay natagpuan namin sa likod ng compartment ng kotse niya. Nando sa loob yun. Ala, naloko na! Ano ba yung 9mm? Kinumpis ka rin ng NBI ang mga pari ni Chief Inspector Nacional. Pangsamantala siyang nanatili sa pangangalaga ng NBI dahil sa patong-patong na reklamong inihain laban sa kanya. Noong Lunes, formal nang nagsampa ng kaso laban kay Police Chief Inspector Nacional, sina Ruby, Maris, Liza at Gemma. We filed charges for robbery extortion, also direct assault. Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ni Chief Inspector at ng kanyang mga abogado. Subalit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag ukol sa kaso. Sila po yung humalubhog. Samantala, siyam sa mga pulis ng sahid ang itinuro ng mga nagre-reklamo na dawit din daw sa kanilang kaso. Unang-unang gagawin namin dyan, we will place them under preventive suspension. At kasunod nito, didisarmahan mo yan ng baril para hindi sila maka-impluwensya dun sa ginagawang investigation. Administratively, pwede namin silang i-charge ng grave misconduct. Ang hepe naman ng Station Anti-Illegal Drugs ng Makati na si Police Chief Inspector Arwen Nacional, maaaring magbaw na rin sa tungkulin. Nilinaw naman na Makati Anti-Drug Abuse Council o MADAC na hindi nila kinukonsinte ang pagkakadawit ni Chief Inspector Nacional sa ganitong uri ng reklamo. Nasa likod ako ng mga complainant kapag kakatama yung kanilang reklamo. Susuportahan natin yan sapagkat hindi tayo mangungonsinti ng tiwaling opisyal ng ating bayan. Nangako rin sila ng suporta sa laban ng 4 na magkakabarkada. Sa halagang 100,000 piso, nakapagpiyansa na si Police Chief Inspector Arwen Nacional. Anumang araw mula ngayon, diringgin na ang mga kaso laban sa kanya. Kapag napatunayan ang kasala, maaari raw siyang makulong at magmulta. Dito raw magsisimula ang unang hakbang ng magkakaibigan sa pagkamit ng katarungan. Susunod mga armadong pag-alagala sa barangay. Barangay tanod namin na mga nakalabas ang baril at pumupunta sa mga tindahan na humihingi ng mga tong. Sa barangay ng Anastasia sa Santo Tomas, Batangas, atapang alalaki ang mga tanod doon. Hindi atapang sa labang, kundi atapang daw sa pagpotong ng mga maliliit na negosyante. Kaya pala atapang desumbit pala Kung tapang ang usapan, hindi pa uhuli ang lalawigan ng Batangas. Pero ngayon, may lugar daw dito na kakaibang kalibre kumakpauso.
Si Eman, hindi niya tunay na pangalan, may-ari ng tindahan sa barangay Santa Anastasia sa bayan ng Santo Tomas. Itinataing ni Eman ang mga barangay tanod na lagi raw nakatutok sa kanilang negosyo. Bago kami magtayo ng negosyo, nung una pa lang, humingi sila ng pera para sa protection. Tapos nung may tayo na yung aming tindahan, hindi namin inaasahan na hihingi sila ng paninda para may bigay sa barangay. Daig pa raw nila ang may paswelduhang bodyguard o security guard. 3 beses siyang humingi ng pera sa amin para pang-protection dun sa mga negosyo ko. Pagkatapos nun, hindi namin inaasahan na mangutang siya ng pera. So ang ginawa ni Hepe, yung kanyang baril, nilabas niya para i-guarantee na kung di mo siya makabayad, meron siya maibibigay na baril. Ang reklamong ito ni Eman, sinipundahan ang tatawagin nating si Kaloy na malapit sa kapitan at mga barangay tanod. Itong aming barangay ay industrial zone ito. Maraming mga negosyante na pumupunta rito para maghanap buhay. May mga malalaking investor. Nakikita nila na yun nga ang mga barangay tanod namin na mga nakalabas ang baril. Kinumpirma namin ang sumbong sa tanggapan ng barangay. Mukha namang maayos at tahimik. Ayan nga't relax na relax ang mga tanod, oh. Pero teka, 1, 2, 3, kumpirmado ang mga tanod ng barangay alay armado. Dahil nakarating na sa Region 4 Special Operations Grupo ARSOG ang reklamo. Isang operasyon ang ikinasalaban sa mga tanod na hindi lisensyadong magdala ng armas. Nagpulong na ang buong puwersa ng PNP Calabarzon sa pamumuno ng ARSOG kasama ang investigador. Nakasaad sa mandamiento de aresto o search warrant na 6 na magkakaibang lugar ang target ng mga operatiba. Tumulak na ang aming grupo patungo sa mga pakay na lugar. Unang pinuntirya ang bahay ng tanod na si Rudy Auxia. Kayo po ba yun? May search warrant po kami. Mag-aayos po kami. May search warrant kami sa inyo. May report lang po sa amin na may tinatago daw kayo. Hindi lisensyado pa rin. Hindi na nakapalag si Ginoong Auxia. Inilabas agad ang kalibre 45 baril niya. Sa sunod na target, nahalungkay na mga operatiba ang tinatagong 9mm na baril ng tanod na si Dominador Evangelista. Kung nakisama ang dalawang nauna, ibahin ninyo ang tanod na si Luis Comedalla. Pistol sir, pistol. Takabak sir. Alam ko mga pulsi kaya walang lisensya. Napakabis ko. Pero matagal na po ba sa inyo yung baril? Sir, wala pa mga isang buwan lang. Nay, magandang umaga po. Mga taga-Camp Vicente rin po kami. Nandiyan po kasi Apolinario Magpantay. Magandang umaga po, si SP Otto kami po. Pasaway naman itong tanod na si Apolinario Magpantay. Meron po kaming search warrant para sa inyo. Ang mga operatiba ay kanyang pinaghintay habang siya ay todo deny. Pero nasa pool din ang kanyang magazine. Magazine din po sila. Kanino po sir? At ang kalibre 38 baril. Ingit ano sir? Ano po? Kehepe rin. Wala namang nakitang armas sa tanod na si Marianito Rodillo. Pero teka, alay ano kung itong Yan sa dito eh. Teka, huwag mo lang na yan. Wala nga eh. Lighter yan, lighter. Lighter. Ang huling kinasinta, ang hepe ng barangay police na si Felix Magpantay. De kalibre 45 ang nakuwang baril mula sa kanya.
Matapos masamsam na mga operatiba ang mga armas, dinala na ang mga ebidensya at ang mga tanod papuntang Camp Vicente Lee. Sa talaan ng Firearms and Explosive Division ng PNP, hindi rehistrado sa mga tanod ang mga nakumpiskang baril. Ang 2 kalibre 45, Tagalipa at Tanawan, Batangas ang mga may-ari. Habang ang kumpiskadong 9mm na pistola ay pagmimay-ari ng Star Tollways Corporation. Bagamat tumangging magbigay ng payag ang naturang kumpanya, sinabi nilang nawala ang naturang baril. Ang 2 pang baril, burado na ang mga serial number, kaya hindi malaman kung kanino talaga. Ang bail recommended ay, kung di ako nagkakamali, 80,000 to 120,000. Imprisonment naman ay mga 6 years kung mapapatunayan sila. Ano po naman kaya masasabi ngayon ng mga nadisarmahang tanod? Mama ko isang official barangay din ha. Minsan nga ako kami nabag pa sa mga pagre-rescue, may mga patayan na merong mga nakawan, kaya kami yung siyempre kasama ka ng kapitan. Magaling na rin yung gamit ng tanong sarili. Hindi lang isang pero ay kailangan talaga may gamit ko dyan ang hindi natin ang mga kalaban natin dito. Lahat sila pinoprotektahan lang daw ang kapitan ng kanilang barangay. Alam kaya ito ni Cap? Oo, alam namin yun. Dahil pandepensa nila yun sa panunong ko. Pero sabi nga sa kanila, huwag naman nilalabas dahil illegal yan. Alam mo dito sa aming barangay, simula nung kay Balongkulan at yung mga tanod kong kasama, hindi masisipag sa kanila panunungkulan. At ngayon sa awa ng Diyos, hindi matahimik ang barangay namin. Marami naiingit sa akin mga kalaban ko sa politika. Pero kung hindi totoo yun, na nangungutong, nananakot, hindi wala akong katotohanan yun. Depensa pa ni Cap, pinigyan naman daw sila ng tinatawag na letter order o LO ng hepe ng Santo Tomas PNP. Kaya parang mga baril ng mga tanod ko na nahuli nila, hindi kaya inisyuan ni hepe ng MR, pinaka-mission order, ay dahil sa pinapaprocess namin ang lisensya niyan. Nakasaad sa LO na hindi kukumpiskay ng mga armas ng 2 tanod na sina Austria at Evangelista. Maaari raw nila itong gamitin sa pagkalap ng impormasyon hinggil sa mga iligal na gawain sa barangay. Epektibo ito mula Hulyo 25 hanggang Agosto 25. Oops, teka, expired na to ah. Para maliwanagan sa legalidad ng letter order o LO na ito, kumonsulta kami sa NAPOLCOM. Nagdesisyon ang NAPOLCOM na ipapaliwanag din mismo kay Superintendent Manalo ang ipinalabas niyang letter order. Nag-iusap din tayo, sir, kami po ay voluntarily, may hawak na baril. So gusto namin na kayo, na palisensyahan. So ano naman ang aming assurance sa inyo? So sabi ko, gesture of my sincerity sa inyo na kayo ay pinaprocess ang inyong baril ay hindi namin kukumpiskahin. Dapat binobol-check muna natin sa krami, tingnan muna natin kung qualified sila. Saka yung baril na ipapalicense sila, ibabalistic nila yun. Para yung pagbabalistic niya, malaman kung talaga ang firearm na yun ay safe at hindi ginamit sa anumang krimen. Hindi raw sila nagkaintindihan ng mga tanod. Wala raw nakasaad sa letter order na maaari na silang magsukpit ng baril. Hindi yan is legal instrument for them to carry firearms or to whether to possess firearms. Nagkataon nga lamang na sila ay naging sigurista sa akin na hindi ko kukumpis kahit yung kanilang baril. Nakumpis ka naman ng ibang unit. So wala tayong magagawa dyan. Naku sir, hindi po sang-ayon sa inyo ang NAPOLCOM. May mga legal at tamang proseso po dapat na sinunod siya kaysa sa pag-i-issue ng letter order. Ang jurisdiction po ng isang hepe ay ang kanyang mga pulis o under. At ang barangay tanod, ang may jurisdiction po doon ay ang barangay captain or ang DILG po ang merong jurisdiction doon. Kapag ito po ay napatunayan na meron siyang paglabag, ay maaari po siyang kasuhan ng administratibo, which is Rule 21, excessive use of authority. Mga kapuso, paalala lang po, hindi po basta-basta pwedeng magsukpit ng baril. Dapat may lisensya para rito, kung hindi,
dekalibreng kaso ang hahabol sa inyo. Susunod ang inyong sumbungan ng bayan. Aaksyon na naman. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mga anak ko. Patayin nyo na lang ako. Hindi po naman nag-abroad o nagpunta sa malayong probinsya ang isang ina. Pero ang mga anak niya, 5 buwan na niya hindi nakikita. Ang dahilan, kinumpis ka sila ng kanilang lola. At ibabalik lang daw ang mga bata sa isang kondisyon. Aba, may ganun pa si lola? No exchange, no return pala? Sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng investigador, libreng legal consultation ang hatid na nag-iisang sumbungan ng bayan. Pinakinggan namin ang bawat sumbong. At sa tulong ng aming mga volunteer na mga abogado, nabigyan ng libreng payong legal ang ating mga kapuso. Kabilang sa mga dumulog sa amin ay si Valerie, hindi niya tunay na pangalan. Hindi na raw niya alam ang gagawin sa kanyang problema. Since nung summer vacation, nandun na sila sa nanay ko. So, mga 5 months na sila doon. Ayaw na silang ibigay sa akin. Naku po, tila tinidnap ni Lola ang kanyang mga apo Yung mga anak ko kasi ngayon, hindi daw naka-enroll. Pero kasi kinamusta ko nung June, through doon sa kapatid ko, sabi niya naka-enroll. So, akala ko naka-enroll talaga. Tapos nalaman ko lang, ito na lang, na hindi pala nag-aaral. Hindi na ako minor. Hindi na napigilan ni Valerie ang damdamin habang ikinekwento sa akin ang kanyang kalagayan. Sinamahan ng investigador si Valerie sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD ng Tanay Rizal. Nagkaroon din po kami ng evaluation sa kanyang parenting capability. So meron po naman siyang karapatan at kakayanan na buhayin ng kanyang 2 anak. Nung araw rin yung isang rescue operation ang inihanda ng MSWD Rizal sa tulong ng lokal na pulisya. Pagkatapos ng pagpaplano, dumiretso na ang aming grupo sa bahay ng ina ni Valerie na itatago natin sa pangalang Zeni. Magandang pangalan po. Pwede ko pumasok? Pwede pumasok. Ayun lang. Ako pong rito. Sigurado po. Ang ating pong DSWD. Ako po. Agad niyakap ni Valerie ang anak na matagal na niyang hindi nakakapiling. Ipinaliwanag ni Zeni na kaya niya kinuha ang mga apo ay dahil sa kagustuhang maprotektahan ang mga yun. Siya daw po, sa madalit sabi, ay kinukotse daw. Anong kotse? Inaano po daw siya yung... Sa madalit sabi, kung aanin ko, statutory rape talaga po yun. Tutol pa rin si Zeni na ibalik ang mga apo sa nanay nila. Kaya kung ino ang anak ko, nire-rape ang anak mo, pinakakayanan nyo. Eto. Magtimata kayo. Pero ibigay niyo muna sa akin yung mga anak ko. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mga anak ko, patayin nyo na lang ako. Matapos ang diskusyon, hindi pa rin magkaayos ang dalawang panig. Kaya nga, magtimata kayo. Ay hindi ako magdedemanda, hindi ko kaya. Patayin nyo na ako, hindi ko bibigay yung mga apo ko. Sige, patayin nyo na ako. Kung gusto ninyo. Kaya't nagpasya na ang mga tiga-MSWD na imbitahan ang mag-ina sa kanilang tanggapan. Early last year, nung kasama pa namin yung anak ng partner ko na bata din naman, parang pinipilit niya na sexually abused yung mga anak ko doon sa batang anak ng partner ko. Na nung nalaman din naman namin, nung time na yon, ginawa naman na agad namin ng paraan. Bago pa lumala yung problem, kumuha na kami ng someone to look over dun sa 2 anak ko. Tapos lahat ng necessary precautions ginawa na namin para hindi maulit. Tapos nag-decide kami na nung tinapos lang namin yung school year para dun sa anak ng partner ko, tapos binalik na namin siya dun sa mami niya. So
Ngayon nga, wala na dito yung bata. Ayaw niya pa rin ibigay yung mga anak ko. Pati ang kinakasama ni Valerie nangakong hindi na pababayaan ang mga bata. Parang tunay na anak na talaga mga tuturing ko dyan. Kasi sabi ko nga sa'yo, kanina, maliliit pa yan, kakasama na kami. Ayon sa PNP Women's Desk, hindi sapat ang dahilan ni Seni para ipagkait niya ang mga bata sa tunay nilang ina. Ayon sa Article 213 ng New Family Code, kailangan ang mga batang ang edad na 7 hanggang pababa ay dapat po ay nasa pangangalaga ng tunay na ina. Sa kabila ng pagpapaliwanag kay Seni na naaayon sa batas ang ginawang pagbawi sa mga anak ni Valerie, nagmatigas pa rin siya. Kami po hindi bibigay yan. Kung ngayon nyo kukunin, hindi po bibigay. Ayun nyo na ako. Kailan mo... Maggawa muna tayo ng kasulatan. Gagawa pa tayo, nanay. Na magdadalawin niya lang muna ang anak niya. Pwede mo na kayo. Kung mo ba tayo, kung persayin yung mga bata tayo, kumama sa mga demonyo. Hindi po natin nanay pinupwersa. Inaalis. Ay sabi eh, kukunin niyo. Ayaw ng bata, hindi ako papayag. Sa huli, wala nang nagawa si Seni at nag-walk out na lang sa usapan. Wala eh, walang nangyayari. Sige, tama na kayo. Kung hindi ko maghabol nanay. Hindi ako maghabol, paalam kayo. Bagamat nalulungkot si Valerie na hindi sila nagkaayos ng kanyang ina, nangingibabaw pa rin ang kanyang kaligayahan dahil kapiling na niya ang kanyang mga anak. Dahil kami po ay pinagkatiwalaan ninyong maging sumbungan ng bayan. Ay, ano pangalan mo? Handa po kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Girl ba kayo? Maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan. Maaari rin po kayong lumiham o mag-email at tumawag sa sumbungan ng bayan. Susunod, doble karang gusali aming iimbestigahan. Umuupa mo ba ang barangay Yes. dito? Oo. And therefore, this is barangay property. Hindi. Doon sa mga. Sa sumbungan ng bayan, inireklamo po ng ilan ng kanilang kapitana. Ang barangay yun nila, abay, gawin ba namang klinika? At hindi lang yun, ang hinahing nila. May pondo din daw na dinodoktor. Mula sa barangay 409 Zone 42 sa Sampaloc, Maynila, may nakalilitong sumbong na nakarating sa amin. Kasi po yung pong barangay hall namin ginagawa po ni chairman na dental clinic. Mula raw nang maupo sa pwesto si Kapitana, nagsimula na rin mahati ang serbisyo ng barangay hall. Si Chairman Abana, December 1 po nag-start siya hanggang ngayon. Si Chairman po, halos pagbubunot na lang ng ipin pagka may complain, sabay-sabay sa clinic niya. So hindi niya na-assist yung niya. Ang katwiran niya kasi, nawawalan daw siya ng kinikita pagka mas inuuna niya yung barangay. Kaya yung pagbubunot muna, istorbo lang yung pagpapabarangay niya. Pinatsyaga namin ang inireklamong barangay hall. Sa pinto, nakabalandra na ang dental poster. Nakapaskil din ang dobleng rangko ng Kapitana. Hanep! Pagpasok ng aming asset, si Kapitana ay present. Pero teka, mas tama yata ang sabihin na the doctor is in. Ayun ho, naka-dental costume pa. Naku, gusali nga ba ito ng barangay o dental clinic? Nakakalito nga, ano po? Pero hindi lang ito ang isyong ipinupukol kay Kapitana Abana. Inireklamo rin siya ng pandudoktor daw sa ilang proyekto ng barangay. Ang gusto namin, ilabas sana yung mga dokumento ng mga project na inilabas niya para malaman namin kung magkano ang pumunta sa barangay at kung magkano talagang Kasi nakikita lang namin yung presyo lang. Pero yung kabuuan total nung kung magkano talaga yung pumasok sa barangay, hindi namin nakikita. Noong Abril, sa pangungunan na rin ni Kapitana, naglabas ang barangay ng pondo para sa ilang proyekto.
mahigit 100,000 piso ang naging halaga. Pero ni isa raw wala pang naisa sa katuparan sa mga nasabing proyekto. Project ng SK yan na yun nga tinatanong ng mga kabataan sa amin na walang nakita na Green Brigade, saka yung drug campaign natin nandyan, saka yung fishball cart na project niya, saka yung sport facilities. Para sa mag-fishball, sa mga nag-ano, wala akong nakikita. Kanay, parang Green Revolution ba yun, yung pagpapaganda? Wala po akong napuna. Wala kami nakikita mga mga papel na nakadisplay o ano man ang nagsasabi ng mga tao. Wala kami nakikita. Ipinarating namin ang sumbong sa Barangay Bureau ng Lungsod ng Maynila. Kasama ang mga miyembro ng Manila Police at dalawang kinatawan ng Barangay Bureau. Tumungo kami sa Barangay Hall na klinika rin ni Kapitana Mirna Abana. Naabutan pa namin si Kapitana Abana na abala sa pasyente. Bago naman po ako magano, bakit ganun agad? Hindi niyo ba dapat i-ano? Bilang DILG officers po, we have the authority to see to it that this is supposed to be sa ay barangay hall. So, nung ipakita yung documents, di umano na umuupa daw ang barangay. Hindi na dapat, ito yung kini-question ko sa accounting. Supposed to be, hindi dapat ilabas yan. Without proper documents, without proper authority, na dapat ilabas yan. Mabilis na gumipensa si Kapitana. Okay, ito, clinic ko talaga. Ayan, o. Pero, yung sa taas talaga, ang pinaka-plain, oo, barangay hall. So, yung iba kasi, para madali na lang ang access sa akin, di ko ito ginawa. Okay. Now, this is the question. Umuupa mo ba ang barangay? Yes. Dito? And therefore, this is barangay property? Hindi ito. Doon sa taas. Pribado raw ang gusaling ito at umuupa lang ang barangay. Habang ang klinika, si Kapitana raw ang nagbabayad ng upa. Sinamahan pa kami ng kanyang asawa sa pangalawang palapag ng gusali. Dito raw mismo ang kanilang barangay hall. Yan ang meeting, yan ang hearing. Yan. Ganun po ba? Yan din po ba ang sasabihin ng mga kasamahan ninyo rito? Ito yung mga at saka yung ano ka mo? Pati klinika sa baba, barangay ang nagbabayad. Kung nagbabayad na gano'n, talagang dapat ipagamit sa barangay. Now, you're showing me na ito pala yung inuupahan, tsaka yung portion of the space dun sa baba pati. Ang kailangan lang namin, yung contact. Kasi kung wala po yun, we will presume na the whole of the space sa baba ay inuupahan ng barangay, and therefore you are not allowed to occupy any portion of the property. Nakasaad sa kontrata ng upa na 7,000 piso kada buwan ang binabayarang upa ng barangay para sa gusali. Pero hindi nakasaad sa kontrata na ang klinika si Kapitana ang nagbabayad ng upa. Bago ako mag-chairman, bago ako tumakbo, pangalawang term kong pantakbo, pero ngayon lang ako nananalo, ito talaga ang aking dental clinic. Livelihood ko, ito yung aking pinagkahanap buhayan. Hindi ito para inupahan ng barangay pa. Inupahan ko to. Sarili ko. Napagalaman namin ang kanilang barangay hall daycare center na ngayon. Ito talaga ginawang barangay hall dahil wala kaming barangay hall na totoo. Kaya ang tanggapan ng mga opisyal ng barangay, umuupa na lang sa gusaling ito. Sa ilalim ng local government code, ipinagbabawal ang paggamit ng barangay hall sa anumang pangsariling interes. Bawal din ang pag-upa ng barangay hall. Nagbabawal sa ating mga opisyal ng pamahalaan at opisyal na ating barangay na gumamit ng pasilidad ng pamahalaan for private purpose. Kapag napatunayang lumabag dito ang sinumang opisyal ng barangay, posibleng makasuhan at matanggal sa serbisyo. Maaari rin silang makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Sa issue naman ng mga nawawalang proyektong pinontuhan daw ng barangay, ito lang ang masasabi ni Kapitana Abana. Pasensya na po. Hindi kayo dapat ang magtanong sa akin yan. Dapat ang POA ang magano yan sa akin. Sa issue nito, maaaring sampahan ng kasong graft and corrupt practices at si Kapitana at maparusahan kapag napatunayan siya nagkasala.
Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador at ako si Mike Enriquez. Proud to be Kapuso. Investigador, ang subukan ng bayan.